Buena Manong Balita. Superradyo DZWB Flash Report! Unang report, may sunog sa Quezon City. Nako, Alan Gatos, saan lugar yan? Sa lungsod ng Quezon. Alan! Isang sunog ang kasalukuyang nagaganap sa may bahagi ng North Fairview sa Quezon City at batay sa pinakong impormasyon ibinigay sa atin ng Quezon City BFP, nakataas na sa ika-4 na alarma ang sunog dyan sa may bahagi ng Fairview. Antabayanan nila pa mga detalye kaugnay sa sunog na yan. Ako sa Alang Gatos ng GMA sa Radyo DZWB. Dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report! Antabayanan po, follow-up report ni Alan Gatos dyan po sa sunog na yan. Fourth alarm na sunog sa North Fairview, Quezon City, mga kapuso. Superradyo Ito, DZWB Flash Report! Ito na yung NBI hiniling na yung red notice sa Interpol para kay dating Congressman Zaldico para maaresto na. Mas mabilis, Rod Vega? Kinumpirma ng National Bureau of Investigation NBI na hiniling na nito sa International Police o Interpol na ilagay sa red notice si resigned Congressman Zaldico. Ayon kay NBI spokesman Palmer Malyari, ang request ay dinaan nila sa Philippine Transnational Crime noong pang November 23. Paliwanag ni Malyari, sa sandaling maaprobahan ng red notice ng Interpol ay ipapadala nito sa lahat ng member country para ipaalam na may warrant of arrest na inisyu ang lokal na hukuman laban sa dating kongresista. Ang International Red Notice ng Interpol o Interpol Red Notice ay isang global alert system o pag-alarma sa mga law enforcement personnel para hanapin at arestuhin ang isang tao na nasa ibang bansa na sangkot sa mga krimen. Maaari din itong arestuhin by virtue ng immigration laws kung saan siya nandoon. Unang idiklara na pugante ng Sandigan Bayan ang kongresista na sabit sa blood control controversy. Ako, si Rod Vega ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Flash Report! Maraming salamat, Rod Vega. Uy, alam mo, Igan, napag-usapan yung natatraffic. Parang tayo mga Pilipino, madali talaga tayong mag-adjust eh. Parang nasanay na tayo. Pati Superradyo Flash Report! Flash report po muna mula kay Alan Gatos. Dating Quezon City Mayor Herbert Bautista inabsuelto ng Sandigan Bayan mula sa kasong katiwalian na may kinalaman sa solar power project. Alan Gatos, Alan! Inabsuelto ng 3rd Division ng Sandigan Bayan si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista. Ito'y kaugnayan sa 20.34 billion pesos na halaga ng solar power project noong 2019. Sa desisyon, nabigo ang prosecution na i-prove beyond reasonable doubt si Bautista sa kaso. Samantala, kung si Bautista ay inabsuelto, hinatulan naman na guilty sa kaso si Aldrin Cunha na dating city administrator ng Quezon City. Aabot sa 6 hanggang 8 taon na pagkakakulong ang hatol sa kanya. Pinaghahain din siya ng 90,000 pesos na piyansa para sa pansamantalang kalayaan. Ako si Alang Gatos ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Superradyo Flash Report! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Tanghali Nationwide. Samantala, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na matiyak na walang duplication o Dagdag ng mga reports, Vice President Sara Duterte at iba pa sasampahan ang reklamo sa Ombudsman. Ang mga detalye mula po kay Isa Avendaño Umali. Isa. Shirley, sasampahan nga ng patong-patong na reklamo. Superradyo DZWB Flash Report! babalikan natin si Isa Avendaño Umali. Balikan po natin ang report ni Isa Avendaño Umali. Isa. Shirley, sasampahan nga ng patong-patong na reklamo dito sa Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte. Dumating na rito sa tanggapan ng Ombudsman ang bulto-bultong mga dokumento. Yung mga maghahain ng mga reklamo ay sina Father Fabiano Villanueva, Father Robert Reyes at iba pang kasama nila mula sa civil society groups at mga taga-simbahan. Yung reklamo ay kaugnay ng 612.5 million pesos na confidential funds na umano'y maling ginamit at nilustay. Ang kabilang sa mga reklamo ay yung grounds ay yung plunder, bribery, malversation, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust.
Maliban naman kay Vice President Duterte, kabilang pa sa mga irereklamo ay nasa 15 opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Matatandaan na nagsagawa na noon ng Kamara ng investigasyon ukol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte at kung maaalala rin ay naging kontrobersyal pa yung mga pangalang Mary Grace Piatos at iba pa. At matapos na nito ay may mga naghain ng impeachment complaint laban sa kanya at na-impeach ng Kamara si Vice President Duterte. Abangan yung update hinggil sa ulat na yan dahil pinoproseso pa yung mga dokumento na dumating dito, yung mga papel, patong-patong ito ay ibinaba mula sa isang van at ipinasok dito sa Office of the Ombudsman na dadaan sa pagtagtak at maya-maya ay inaasahan na magbibigay ng kanilang pahayag yung complainants na maghahain nga ng reklamo laban kay Vice President Duterte. Ako si Savendaño Mali ng GMA sa Radio DCWD, dapat totoo. Super Radio DZWD Flash Report. Maraming salamat sa yung flash report na yan, Isa Vendaño Umali. Samantala, Super Radio DZWD Flash Report. LTFRB Yun. nagpalabas ng kautusan para ho sa pansamantalang adjustment o pagbawas sa TNVS surge pricing. Magkano yan? Ayan, Isa, pasok. Magpapatupad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng pansamantalang regulasyon sa price surge o pasahe ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS para sa holiday season. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza, nag-issue sila ng bagong memorandum circular tukol dito sa adjustment nga at kalta sa surge pricing na magiging epektibo simula December 17 at magtatagal hanggang January 4, 2026. Win-win solution umano ito para matugunan ang mga sentimiento ng mga commuter at ng TNVS drivers. Ayon kay Mendoza, nakikinig at nararamdaman nila ang mga hinaing ng mga nasa TNVS sector. Sa ilalim ng memo, ang adjusted surge pricing ay hindi dapat dumagpas sa B plus C TNVS fare metrics. Yung B ay patungkol sa per kilometer per rate habang yung C ay para sa per minute charge ng TNVS. Para naman ma-maximize yung kita ng TNVS drivers, ang Transport Network Companies o TNS o TNC ay hindi dapat na mangolekta ng anumang share, komisyon at magpataw ng service fee mula sa surge price ng TNVS fare. Ako si Savendaño Mali ng GMA Super Radio DCWD, dapat totoo. Super Radio DZWD Flash Report. Super Radio DZWD Flash Report. Ang Pangulong Bongbong Marcos inaprubahan na ang 7,000 pesos na gratuity pay para sa mga contract at job order o JO worker sa gobyerno. Ang detalye mula kay Luisito Santos. Louis. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng gratuity pay sa mga contract of service at job order workers ng pamahalaan ngayong taon bilang pagkilala sa kanilang pagsusumikat at mahalagang papel sa paghahatid ng serbisyo sa gobyerno. Sa ilalim ng Administrative Order number 39 na nilagdaan nitong December 11, ang mga COS at JO employees na may length of service na hindi bababa sa 4 na buwan hanggang December 15 ay makatatanggap ng gratuity pay na hindi higit sa 7,000 pesos. Ang mga empleyado naman na nakapagbigay na mas mababa sa 4 na buwan ng serbisyo ay makakatanggap pa rin ng gratuity pay sa pro-rata basis. Samantala, para naman sa mga nagserbisyo na may 3 buwan at mas mababa pa sa 4 na buwan, ay makakatanggap naman sila ng hanggang 6,000 pesos. Ang may 2 buwan ngunit mas mababa sa 3 buwan ng serbisyo ay makakatanggap naman ng hanggang sa 5,000 pesos at para naman sa mga may mababa pa sa 2 buwan ng serbisyo ay makakatanggap naman ng hanggang sa 4,000 pesos. Taklab ng kautusan ng mga kawani sa national government agencies, state universities and colleges, government-owned and controlled corporations o GOCC at mga local water districts. Ang pagbabayad ng gratuity pay ay magsisimula sa December 15. Ipatutupad ng naturang kautusan patapos ang publikasyon nito sa Official Gazette. Ako, Silvesito Santos ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWD Flash Report. Si Fernando Bagay Pleasant Hill sa Mandaluyong City. Sa initial informasyon ng Mandaluyong City Fire Department, nasa 2nd alarma na ang sunog. Abangan ang follow-up report. Ako si Glenn Nuevo ng Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWD Flash Report. Nasa PBO na ang pelikulang humakot ng parangal sa Metro Manila Film Festival. Ano ba talaga ginagawa niyo sa department niyo? Delete. Ignore. Delete. Once you see it, you can't unsee it.
Kaya siya na ang haharap. I-delete mo to. Baka makita pa ng iba. Ako ang dahilan kung bakit ka nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Ang dark mo naman. Nadine Lustre Lyra, baka pwede mo naman kami tulungan dito sa case na to. in another winning performance. Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Wala na akong oras para magpaliwanag. Tulong! The Leader premieres December 13, 7:30 p.m. sa PBO. Kung dun sa lugar mo, kinikilala kang pato. Dito, titibagin ka namin. They messed with a wrong tough guy. Mabuting kaibigan, masamang kaawa. FPJ sa G-Flex. Friday, 8 p.m. Ang puso kapag nawasak, Sa lakula ka! Wala nang marin sa bunganga mo kundi puro suspensa! hindi na magtitiis at hindi na magpapaloko. Meron pa pag-aasawang walang pagtitiis. Ubus na akong pasensya ko. Ayoko na magpa-insulto. Hell has no fury like a woman scorned. Kung gusto mong umalis dito ng buo pa yung panga mo, sumakay ka na't magmaneho. Kung papalitan mo rin lang naman ako, wag naman dun sa murang nabibili lang ng barya, ha? Sharon Cuneta and Richard Gomez, kahit wala ka na. Digitally enhanced premieres December 13, 8 p.m. Only on Viva Cinema. Masayang balik-balikan. Bibigyan din kita na palugin, pero hindi isang oras. Isang segundo para bumunot. Gusto kong maramdaman mo ang update na ginawa mo sa akin. Isa-isa lang FPJ sa GMA 3:15 p.m. Mega ganda ng ating samahan. Kaya sa Mega Manila, GMA radio stations ang number 1 AM station, Super Radio, DZBB, at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Maraming salamat mga kapuso.